Inaasahan natin ang dumagsa ang tao at around 4 o'clock. So punta na ho kayo rito. Tayo ngayon ay mananalangin, magkakaisa, maninindigan para tumawag sa kapayapaan, transparency, accountability, and justice. At manawagan sa pamahalaan na panagutin ang mga nagkasala at ilabas, sagutin si Saldico. Dapat sagutin ng Pangulo at ni Speaker Romualdez ang mga paratang ni Saldico. Hindi ito pwede na denial, hindi ko papansinin. He gave so many details that needs to be answered. Sabi, isang pa sa korte, dadating tayo dyan. Pero ngayon, sagutin niyo po muna sa taong bayan. Dahil ang daming namatay, ang daming gamit na nasira, ang daming na walang pera, ang daming naghihirap na tao. Tapos, yung pala daan-daang bilyon ng kanilang nawawala sa pagnanakaw. So, naririto tayo ngayon, non-partisan. Iba-ibang mga taong naririto, meron pang mga rito. Nakita ko, hindi naman nakikialam dati sa politika, pero ngayon, sumasama na sa protestang ito para mabilang at makiisa upang tutulan at panindigan laban sa korupsyon. So, punta na po kayo dito. Sir, bilang dating PACC chairperson po, paano nyo po may papalawanag yung patuloy na mga kilos protesta kontra korupsyon sa kabila po ng pangako ng Administrasyong Marcos na wakasan yung mga malalim na ugat ng katiwalian po? Ibig sabihin, hindi satisfied ang tao sa mga nangyayari investigasyon sa ICI, sa Senate Blue Ribbon Committee, sa Ombudsman, kaya tayo napunta rito dahil obviously merong mga pinagtatakpan pagka sa mga small fry like DPWH officials, DE, undersecretary, contractors, abay, kulong kagad, expose kagad, frozen kagad ang assets, imbestiga kagad sa Senate Blue Ribbon, imbestiga kagad. Pero nung Saldico na magsalita, tinuturo na ang Pangulo, tinuturo na si Speaker Martin. Teka lang, preno-preno muna. You know, last Blue Ribbon Committee hearing, wala na nanonood. Dahil kung ano-anong pinag-uusapan, inilalayo sa issue. Tapos ubas ang video ni Saldi. Hindi sa'yo nang pag-usapan. Nag-uusapan pa rin, undersecretary, yung engineer. So, halata na meron pinagtatakpan. Meron dinidilingan. Pero sa puntong ito po, mabigat yung mga nilabas si Saldi. Dahil si Saldi is an insider. Si Saldi was chairman of appropriations. Si Saldi nagsabi na nagdala siya ng pera sa kanila. Sa Pangulo, Speaker, and he was placed in a position where he can really exercise influence over the budget. And suddenly, dahil natakot na siya sa kanyang buhay, nakita niya nilalaglag na siya, lumabas siya at nagsalita na. So that makes his statement very credible. Hindi naman niya sinabi mula siya kasalanan Inamin niya na parte siya So that makes him very credible. Makes him very credible. Kaya dapat sagutin po ng Pangulo ngayon, sagutin ng Speaker ngayon, detalye. Huwag yung hindi ko kailangan pansinin yan, yung hindi totoo yan. Bakit nung naglabas si Mon Tulfo ng stabilization list, or chismis list, kagad-agad, sabi na Palasyo, paimbisigahan sa FB. Nung magsalita si Saldico, ang sagot ng Palasyo, teka lang, kailangan isang pa niya sa korte yan. Kailangan patunayan na yan. So, nakita mo na merong pagtatakipan in the search for truth. It's not going to happen. Justice, it's not going to happen. Ang Ombudsman, appointee nila. ICI, appointee nila. Senate Blue Ribbon Committee, hawak nila. DOJ, hawak nila. Wala ko talaga maasahan ng tao. Kaya tayo nandito ngayon. Kaya mga kabayan, bilang Pilipino, walang kulay, walang partido, set aside muna natin yon. Hindi politika to. Ito po ay laban kontra korupsyon. Baguhin natin ang sistema, panagutin natin ang papanagot, at ipabalik nila ang pera. In fact, if the President is listening, sana po talagang mag-utos na kayo ng masusing pag-iimbestiga sa lahat ng mga nag-involved. Kasama na po si Speaker Martin dahil kailangan ng imbestigahan nito Pangalawa, sana po pag-utos nyo na sa lahat ng mga opisyal, congressman, contractors na nagdakaw sa flood control fund or scandal, ibalik na nila yung perang kanilang kinuha within 3 days. Otherwise, suffer the full weight of the law. And tayo po nananawagan sa Pangulo na kung gusto niya talaga ng kapayapaan, kaayusan. Calci's Lunchbox Cleaning Hack. Mommy's
Problema niyo rin ba ang greasy baonan niyo for kids? Try this easy cleaning hack para spotless agad ang baonan nila for Calchis. First, add paper towel, then put dishwashing liquid and water sa baonan. Cover tightly, then shake, shake, shake. After you shake, rinse it well. Bye-bye stains! Ready na ulit for another baon adventures with Calchis. Level up ang baon with Calchis. Ngayon sa panahong ito, utusan niya po ang kanyang pamahalaan na tigilan ang panghaharas, pagkakaso sa mga nagpuprotesta at nagpapahayag ng kanilang damdamin at nagtitipon-tipon laban kontra korupsyon. And lastly, nasabi ko na, sagutin po ninyo, cause the release of all documents that pertain to the 100 million pesos alleged insertion made by Zaldi through Congress that was na inutos niya daw po. Cause the release of those documents para masiyasat ng taong bayan sa publiko, ng mga eksperto, ng mga abogado, ng mga fraud investigators, ng mga accountants para makita ng tao ang katotohanan. Dahil yun po ang hinahanap ng tao rito, katotohanan, maparusahan ng may sala, maibalik ang mga ninagaw ng bagong sistema. Kumbaga sir, parang masasabi natin sir, kumbaga yung paglilinis ng gobyerno laban sa korupsyon ay may pagkiling o selective lamang? Oo, obvious na obvious po Dahil gaya nga sinabi ko, pagka si Mon Tulfo lang, wala naman sa pwesto. Chismis list lang, wala naman there's no such thing as a destabilization list. Kahit magtanong ka sa kahit na anong administrasyon, wala naman destabilization list eh. Pero naglabas lang siya sa Facebook, may destabilization list, investigasyon kaagad. Puro nagpo-protesta yung mga tao, iniimbestigahan nila doon eh. Puro mga kalaban. Pero nung ang itinuturo Undersecretary, DPWH, DE, contractor, investigasyon kaagad. May tinuturo na Speaker Martin Romualdez, Bongbong Marcos, teka lang, pag-aralan natin mabutin. Mag-file ka muna ng kaso, patunayan mo muna. So, hindi patas. Kaya nandito ang tao ngayon, kaya nandun sa Luneta, ang INC, kaya nandito ang mga tao ngayon, INC, Evangelical, Muslim, Katoliko, Ilaw, Pula, Green, halo-halo na. Itim, walang kulay, walang Diyos. Punta dito dahil sobra na talaga. Hindi tayo nakakita ng ganitong ganitong klaseng korupsyon ever. Yung pinakita ni Bryce Hernandez na perang nakapatong sa mesa, 500 million. Yung sinasabi ni Sandy ko, 25 billion daw napunta sa Pangulo dahil 25% ng 100 billion. 500 billion, 25 billion, edi times 50 nung nakita natin, ganun karami po yun. So kailangan pong sagutin yan. Give us, release the documents and allow the people and the experts, tao na, sabay-sabay, imbisigahan, tingnan kung ano talaga nangyari sa mga pondo niya. Sir, maraming salamat po sir sa inyong pagpapanak sa mga Ate, mga kaibigan, punta na po kayo rito, White Plains, EDSA, sama-sama tayo. Bilang Pilipino, walang kulay. Isang lahi, isang Pilipino dapat sa mga. Sa dilim sila nagtatago, akala mo'y matino. Ngunit bawat galaw nila pera ang inuna bago ang tao. Sa kaban ng bayan, kamay nila'y nakababad habang ang mahihirap tuloy sa paghihirap. Sakit ay walang lunas, pero hindi na to tulad ng dati. May matang masa, hindi na pipikit muli. Isang sigaw mula sa kalsada, ating panawagan. Hustisya sa bayan, tama ng kahayupan. Mga magnanakaw